Una, nabalitaan niyo ba yung nangyari dito sa Pasig City High School ba to? May mga 14, 15-year-old na mga nagrambulan at meron pang isang estudyante na nanaksak ng kapwa estudyante. Hindi po ba medyo nakakabahala po itong ganitong mga insidente? Oo, nakita ko nga yung video kahapon, nanonood ako ng balita. At importante na ang ating mga local government units ay maging alerto sa mga gangs at sa mga fraternities. Dahil itong mga gangs and fraternities, kadalasan mga high school ang rini-recruit nila at kadalasan sila rin yung sanhi ng gulo. Kaya dito sa Valenzuela talagang binabantayan namin yung activities ng mga gangs and fraternities at kabahagi namin sila sa paghihinto ng mga away at karahasan. Kaya importante na makausap rin itong mga grupong ito para hindi sila manggulo sa ating mga eskwelahan. Pero ang mga admin po ng eskwelahan, meron po ba sila ditong mahalagang responsibilidad para maiwasan ng ganitong mga rambulan sa hanay po ng mga kabataang mag-aaral? Kung nasa loob ng eskwelahan to, talagang responsibilidad to ng punong guro at yung administration ng eskwelahan. Pero kung nangyari ito sa labas, responsibilidad na ito ng ating mga kapulisan, higit sa lahat mga magulang. Dahil kailangan yung mga minor de edad to eh. Opo. So, ibig sabihin, ang mayroon pang responsibilidad dito sa mga batang to ay kanilang mga magulang. So, yung nangyari na pananaksak kahapon na nakita ko, Opo. una-una dapat matignan kung itong bata ay okay na siya or kailangan ng treatment kasi nakita ko mahaba yung patalim eh. So, baka may mga internal bleeding. At pangalawa, yung mga magulang ay dapat patawag ng local government unit at kapulisan para pagsabihan na itong mga anak nila ay nanggugulo. At ang nakakatakot sa mga ganito kasi kumakalat eh. Yung mga bystanders, yung mga wala namang kinalaman sa gulo, baka madamay. So primarily po, ang dapat na may gawin yung magulang, pero pati ho ang mga guro, dahil sila yung ikalawang magulang ng mga bata, siguro parang reminders o parang paggabay sa kanila na kung may ganito kayong mga fraternity or whatever, may mga limitation para magabayan sila. Ano yung mga hindi nila dapat gawin para wag masangkot sa ganitong klase ho ng rumble? Correct. Malaking bagay dito, malaking papel, Selly, ang local government unit. Okay. Alam ko very active ang Pasig City LGU at tingin ko iniimbestigahan na nila ito. Pero kailangan maging proactive rin ang mga local government units sa lahat, no? Sa lahat ng high schools natin. Kasi napansin namin, experience namin dito sa Valenzuela, na ang high school, dyan talagang nanggagaling mga rumble eh. Yung gulo. No? At normally, mga rumble na ito, nangyayari ito kung may grupo-grupo, yun na nga, yung mga gangs, fraternities, at kailangan makausap itong mga gangs and fraternities at ibabala na wag silang manggulo doon at maging kaparte sila ng pag-aayos imbis na nanggugulo. Kasi nagulat ako mga 14, 15 involved na sa ganitong klase ng rumble. At nakakalungkot, meron pang dalang kutsilyo at nagawa pa niya manaksak ng kapwa niya. Correct. Estudyante. Ang nakakatakot, Selly, baka madama yung bystanders. Minsan pumipigil ka lang, biglang ikaw pa yung masaksak. No? Nangyayari rin yan. Kaya importante na alerto tayo. At yung magulang, ulitin ko yung magulang, malaking papel ang kanilang dapat gampanan dahil at the end of the day, ang punot dulo nito, anak pa rin nila yan eh. Hindi naman anak ng gobyerno yan, anak nila. So dapat sila ang magbigay ng tamang gabay. At sir, tama ba na yung mga involved na mga estudyante, mukhang nasa kami muna ba ng mga taga-DSWD? Ano to, for debriefing po ba? Parang ganun? Ang procedure niyan, bukunin sila ng police dahil minor de edad sila, ito-turn over sila sa DSWD. At for example, na may saksak yan, sigurado ako makakasuhan yan ng frustrated murder. Pero hindi sila ikukulong. Ilalagay sila sa bahay pag-asa as prescribed by law at mag-undergo yan ng intervention, pangangaral, paggagabay at habang tumatakbo yung kanyang kaso, nandoon siya sa bahay pag-asa para
para bigyan ng tamang gabay. At for now, sa ngayon po sir, wala naman kayo nakikita na kinakailangang legislation para ma-prevent yung ganitong insidente. Mukhang meron na tayong mga enough na batas o mga Yes, policy. oo, correct. Enforcement ang kailangan natin dito, Sally, at importante nga ito, nakikita ko mga ganitong edad, mga teenagers Yan ang kadalasan Mga aggressive. tayo naman tayo dumaan rin tayo sa pagka-teenager, di ba, Sally? Alam naman natin pag ganyang edad, medyo aggressive, gusto mo may patunayan ka, at diyan na rin sumasali sa grupo-grupo, kaya minsan nauuwi sa ganyang rambulan. Pero kung mabibigyan yan ng tamang gabay ng kanilang mga magulang, lalo na mga schools rin natin, dapat mabantayan rin yung bullying. Mababawasan at mababawasan yan. Okay. Anyway, dito ho naman tayo sa good news dahil finally natanggal ho tayo sa gray list nitong